Blessed day to everyone. Today, we are going to discuss the Unit 1 or the course launch and key concepts of our subject, Special Topics in Marketing Management. To formally start our discussion, let us determine what is marketing management. According to our book, marketing management is one of the most dynamic and essential disciplines in business administration. It serves as both an art and science that requires creativity to engage customers and analytical skills to make data-driven decisions. Moreover, it also involves planning, implementation, and oversight of strategies to identify, attract, and retain customers. Sabi dito, ang marketing management daw ay isa sa mga pabago-bago at kinakailangang disiplina sa larangan ng business. Hindi lamang ito art, kundi science na nangangailangan ng analytical skills para maka-create ng mga data-driven decisions and also creativity para makaengganyo ng mga customers. Sabi pa rito, hindi lamang ito patungkol sa pagbebenta ng mga produkto, kundi sa pag-create ng meaningful exchanges na merong value na magbe-benefit pareho ang company as well as the customers. In today's global and digital economy, ang mga businesses ay humaharap sa matinding kompetisyon sa mabilis na pag-shift ng market condition at sa pabago-bagong customer preferences. Dahil dito, sa marketing management, it must go beyond its promotion. Kailangan din nilang mag-adapt ng market analysis, strategic planning, mag-build ng customer relationship, and syempre, continuous innovation. So now, let us now move to the marketing concept as the foundation of marketing management. Sabi dito, ang marketing concept is the central philosophy guiding modern marketing practice. It emphasizes that organizational success is achieved by understanding and identifying the customer's needs and wants more than the competitors can. Sabi dito, ang marketing concept daw ay ang central philosophy na nag-guide sa modern marketing practice. At sinasabi rin dito na ang organizational success ay ma-achieve through identifying and satisfying the needs and wants of the customers, higit pa sa kayang ibigay ng kanilang mga competitors. Sabi rito ni Kotler and others noong 2022, marketing concept is the foundation of marketing management because it focuses on creating value by understanding and satisfying customer needs. And customer satisfaction is the primary goal of it. Sabi dito ni Kotler na ang marketing concept daw ay naging foundation ng marketing management dahil ang focus nito ay sa pag-create ng value by understanding and satisfying the needs of the customers. Dahil ang primary goal ng marketing concept ay ang customer satisfaction. That's why kaya siya naging foundation ng marketing management. Moreover, sabi pa rito ni Armstrong and others noong 2020, marketing concept serves as the basis of marketing management by putting customer needs at the center of all business decisions. Ang marketing concept daw, ayon kay Armstrong and others noong 2020, ay basis ng marketing management. Kung sinabi ni Kotler and others noong 2022 na ang marketing concept ay foundation ng marketing management, sinabi naman ni Armstrong and others noong 2020 na ang marketing concept ang basis ng marketing management by putting the customer at the center of all the business decisions. Sabi nga rito, ang primary goal ng marketing concept o ng marketing management ay ang customer satisfaction. They aim to identify, to understand, and satisfy the customer needs and wants. So we'll talk about the marketing concept and marketing management, the two core ideas that guide how businesses operate successfully. So let's define first the marketing concept.
It is a business philosophy that says the customer is the most important of our businesses. It is not just about selling whatever you can make, it is about making what customers actually want. And it has three main principles: customer orientation, integrated effort, and profit through satisfaction. So, customer orientation is placing the customer at the heart of all business decisions. This involves deep market research to understand consumer needs, preferences, and pain points. Ibig sabihin lang nito, yung lahat ng desisyon ng company or negosyo is nakabase sa kung ano talaga yung kailangan and gusto ng mga consumers. Hindi ka lang basta gumagawa ng product, dito is inaalam mo muna kung ano ba talaga yung hanap nila, ano yung gusto nila, yung ayaw nila, and ano talaga yung problema nila na pwede natin masolusyonan with our products or services na ino-offer. Next is integrated effort. This ensures that all departments work together to deliver value. Dito, hindi po pwedeng isa lang yung gumagawa ng paraan para sa mga customers. Kailangan nagtutulungan yung lahat ng mga nasa company. Like for example, merong gumagawa ng product, merong mga nag-iisip ng design, may nasa budgeting, and of course, merong mga nagmamanage sa employees. Lahat dito is nagkakaisa para masiguradong maganda and talagang kapakipakinabang yung may bibigay na products or services sa mga consumers. And lastly, profit through satisfaction. Recognizing that long-term profitability results from consistently meeting or exceeding customer expectations. So dito, sinasabi na yung tunay na kita is hindi nakukuha sa panlalamang o pagbebenta lang ng kung ano-ano. Kumikita ka na matagal kung lagi mong napapasaya yung mga consumers mo or nasa-satisfied. And of course, kapag nasyahan sila, babalik sila, and much more, i-recommend ka pa nila sa iba. And dito ka na talaga magkakaroon ng matibay na kita and masasabi mong success. So here's an example to understand it better. Isipin na lang natin yung mga gumagawa ng cellphone or specifically yung iPhone. Kung sinusunod ng iPhone yung principle na hindi mo na sila gagawa ng bagong model, alamin muna nila if mabilis ba maubos yung battery, malabo ba yung camera, madali bang mabasag kapag nalaglag, and kapag alam na nila yung mga sagot, doon pa lang sila dapat gagawa ng cellphone na tumutugon sa mga katanungan na yon. Iba siya sa company na gumagawa lang ng kung ano-ano nilang kayang gawin, kahit hindi naman talaga yun yung kailangan ng tao. Madalas, dito nabibigo yung mga negosyo. So next, as Trujillo already discussed what is marketing management, let's proceed to the 4 scopes of it. So first, product development and management. It is designing offerings that match customer expectations. Dito is inaayos mo yung product or services mo para tugunan talaga yung inaasahan, yung expectations at kailangan ng mga consumers. Kasama dito yung pag-iisip ng mga bagong design, pagdagdag ng mga info, and pag-aayos nito habang tumatagal para hindi siya lumuma or mawalan ng silbi over time. Next is pricing strategies, balancing profitability with affordability for the target market. Dito is kapag nag-decide ka na ng presyo, hindi lang dapat basta-basta. Kailangan pantay yung kita ng negosyo and yung kakayahan ng mga consumers na magbayad. Siyempre, kapag masyadong mahal, walang bibili. And kapag masyadong mura, malulugi yung kumpanya. Third is promotional activities, communicating value through advertising, sales promotion, and public relations. Dito is pinapakilala or pinapaliwanag mo na sa mga tao kung ano talaga yung products or services na ino-offer mo and kung ano yung pakinabang nito sa kanila. And lastly, distribution management, ensuring products reach customers efficiently and conveniently. Ito yung pag-aayos kung paano and saan madaling makuha ng mga tao yung product mo. Mabilis, ligtas, and hindi mahirap bilhin. Kasama din dito yung pagpipili ng mga tindahan, yung paraan ng pagpapadala mo, and pag-make sure na may laging stock na mabibili nila. After nating malaman ang scope ng marketing management, let's talk about the marketing process. Our marketing process ay tuloy-tuloy na pamaraan para mapanatiling connected ang negosyo sa preference, pangailangan ng mga customers. Habang nagbabago kasi ang preference ng tao or demand or uso, dapat tignan ang negosyo sa marketing process. Pero paano ba ito na-attain or ginagawa ng isang negosyo?
dumadaan sila sa ilang mahalagang hakbang or steps sa marketing process. Para mas maintindihan natin ang marketing process, let's understand how the business apply it. First, we have the first step. We have the analyzing marketing opportunities. Dito, sa step na to, bago tayo gumawa ng anumang plano, kailangan mo nating alamin ang preference or pangailangan or gusto ng individuals or crowd. Dito, sisimula ang marketing research. Halimbawa, kung napansin ng isang coffee shop na mas maraming estudyante or customers ang bumibili ng iced coffee drink or ice drink, maaari silang magdagdag ng mga mas marami pang ice drinks options. Dito, na pinpoint ang demographics. Ang demographics mas maraming estudyante or mas maraming individuals ang gusto ng iced coffee drink. Sa psychographics naman, mas na-relax sila when they drink iced coffee. And sa buying behavior naman, meron silang impulsive buying or mas gusto nilang bilhin or mas na-attract silang bilhin ang iced coffee drink kaysa sa anumang options. Dito, na-analyze natin ang market opportunities in terms of market research or sa pag-research ng opportunities of preference ng mga customer. Next step is developing marketing strategies. Hindi sapat na nalaman lang natin ang pangailangan ng tao. Kailangan din malaman ng negosyo kung paano sila mag-stand out or paano sila maging kakaiba sa competitors. Dito, dapat nilang mag-stand out sa competition landscape. Hindi pinag-iisipan ng negosyo kung ano ang kung sino ang target market nila or at paano sila makikilala ng mga target market. Halimbawa, kung ang target market nila ay estudyante, dapat mag-promote sila ng they should conduct promotion na eye-catching sa mga estudyante and mga deals, prices na match sa budget ng mga estudyante. Kung employee naman, kailangan more standardized na budget ang promotion ang kailangan nila para ma-attract nila ang mga customers or mas maraming bumili sa kanila ng customers. Next is, ngayon naman, tignan natin kung paano ba isinasagawa ang strategy nito sa pamamagitan ng marketing mix. Tignan natin kung paano isinasagawa ng negosyo ang mga strategies na to using marketing mix. Ang marketing mix ay isang tool or gabay ng mga negosyo para maipakilala nila ang kanilang brand or produkto at magkaroon sila ng effective strategy sa customers. Dito, iniisip ng negosyo kung paano nila ipapakita ang value ng kanilang produkto using the 4 P's, which is product, place, price, and promotion. Halimbawa, isang iced coffee shop or milk tea shop ang kailangan isipin kung ano ang tamang lasa ng produkto, tamang price, tamang promotion, at tamang lugar kung saan sila bibenta. Sa isang online clothing shop naman, kailangan ang tamang tela, ang tamang presyo, tamang platform, and tamang promotion na kailangan nilang gawin. Next, or hindi naman sa example sa mga food businesses, tamang lasa, tamang presyo, malinis na lugar, attractive na lugar, and tamang promotion ng kanilang mga foods or mga tinda. It is important to know that the success of the business is not always depend on the product. It also depends on how you will deliver it to the customers. Next step naman is the step 4. It is the implementation of the plan. In this part, the strategies turn into the action. Hindi na lang basta ito idea. Dito, sinasagawa na ng negosyo ang pagpo-promote, pagbebenta, at pakikipag-ugnayan sa customers. For example, isang coffee shop ang naglusad ng isang pagpo-promote using the social media para mas makilala ng tao. Dito, nagiging aksyon ang strategy ng isang negosyo. Halimbawa nito ay pagsasagawa ng online campaigns, product selling, at customer engagement sa mga target market para mas makilala at para maabot nila ang kanilang target market. Is it important to remember that the success of strategy is always depend on the proper execution. Ngayon naman, tumako tayo sa huling step, ang evaluation and monitoring results. Dito, hindi natatapos ang marketing process sa pag-implement lang or pagsasatupad lang ng plano. Dapat inaalam din ng negosyo kung ano ang naging effective or ano ang dapat baguhin sa marketing plan.
Sinusuri ng negosyo kung naging epektibo ba ang marketing efforts. Tinitignan nila kung dumami ba ang customers, tumaas ba ang sales, or nasiyahan ba ang mga customers. Halimbawa, maaaring monitor ng isang restaurants ang kanilang performance through customer feedbacks. Kung mas tumaas ba or napabuti ba ang kanilang serbisyo. Halimbawa na din, kung napansin ng isang online shop na bumaba ang kanilang sales, dapat nilang baguhin ang kanilang promotion or magdagdag sila ng panibagong product na on demand and papatok sa preference ng tao. It is important to remember that a continuous evaluation and monitoring are essential for the business. To remain effective and keep up with the customer needs. Some successful businesses like Jollibee, Potato Corner, and Bench shows how applying marketing process help them understand the customers, create effective strategy, and remain competitive in the market. According to the study of Philip Kotler and Kevin Keller, marketing is a process of creating, communicating, and delivering values to the customers while building others' relationship. Kumbaga, the marketing process itself has helped the business to find opportunities, create strategies, and improve their action to meet customer needs and stay competitive to the market. Next is value creation and customer satisfaction. Isa sa mga goal ng marketing management ay ang pag-create ng value para sa mga customers. So, ano nga ba yung value creation at ano yung role niya sa pag-achieve ng customer satisfaction? Ang value ay ang benefits na natatanggap ng isang customer compared sa halaga ng kanyang binabayaran. Kapag nararamdaman ng isang customer na mas sulit ang produkto or serbisyo kaysa sa price nito, nagiging satisfied ang isang customer. At kapag satisfied ang isang customer, mas malaki ang posibilidad na bibili siya ulit at ire-recommend ang product sa iba. So, ano nga ba yung mga values na nakaka-influence sa isang customer para bumili ng product or service? First is product quality. Ang product quality ay kung gaano katibay, kaganda, at maaasahan ang isang produkto. Siyempre, ito yung unang tinitignan ng isang customer bago sila bumili ng isang produkto. Kumbaga, itong factor na to yung magde-determine kung bibilin ba ng isang customer ang isang product o hindi. Next is customer experience. Dito naman sa customer experience ay kung gaano ba ka-convenient, kabilis ang service, personalized ang service ng isang business. Meaning, kung mabilis sumagot ang staff, madali ang process ng pagbili at accommodating ang staff, ay magiging mas maganda ang buying experience ng isang customer at makaka-add ito ng customer satisfaction. Next is brand image. Ito ang reputasyon at pagiging trustworthiness ng isang brand. So, dito sa brand image naman is kung ano yung credibility na iniwan ng product at service mo sa mga customer mo. For example, sa yellow paper, ano ba yung kadalasang binibili natin? Di ba Victory? Dahil mas maganda ang quality, makapal. So, pasok siya sa brand image. And lastly, price fairness. Price fairness. So, dito naman masusukat na isang customer kung sulit ba yung presyo ng product at tugma sa quality ng biniling product. And pangalawa siyang factor na tinitingnan ng customer next sa product quality kasi tinitingnan nila kung worth it ba yung product ng pera nila. The role of customer feedback. So, dito naman sa role of customer feedback, ang meaning naman nito is, importante ang customer feedback para malaman natin kung ano-ano nga ba yung mga area na hindi natin nakikita na pwede natin i-improve. Like, pa-customer service man yan, product quality, price, at kung ano pa mang kailangan natin i-improve. Dahil nga, iba-ibang perspective at experience ng mga customer natin. Dapat marunong tayo makinig sa kung ano man ang opinion nila sa product natin. Sa business naman, wala naman nagsimula na perfect na agad lahat. Dumaan sa process ng pag-i-improve at pag-a-adjust ng products nila para makater ang mga needs and wants ng customers. At na-achieve nila yon dahil marunong sila makinig sa customer feedbacks. At dahil doon, unti-unti nilang na-integrate at may integrate yung mga feedback na yon sa iba't ibang aspects. Next topic is a practical application modern in business. So, first po is digital marketing integration. Digital marketing integration ay ang paggamit ng iba't ibang online platforms at strategies para mas maraming tao ang makita at makilala ng isang businesses.
Kasama rito ang SEO para lobas ang website sa search results, social media, para makipag-connect sa mga customers, influencer, para ma-promote ang product at content marketing tulad ng videos at vlogs para magbigay ng useful information. For example, may coffee shop ako. Ngayon, gumawa ako ng TikTok videos, nagpo-post sa Facebook at Instagram, at nakipag-collab sa isang local influencers para mas maraming tao ang nakakaalam sa business ko at mas marami ang bumili ng mga customers. Second po is data-driven decisions making ay ang paggawa ng business decisions gamit ang data o information at tinitingnan din ng company ang sales, customer behavior at feedback para malaman kung ano ang products ang mabili at kung ano ang kailangan pang i-improve. For example, may clothing shop ako. Ngayon, mas napansin ko na mas maraming bumibili ng jackets kapag tag-ulan. Dahil sa data na ito, nagdag ako ng stock at nagbigay ng discount sa jacket para mas tumaas yung sales ko. Third po is global market reach ay ang pagpalawak ng business sa iba't ibang bansa o lugar. Pero hindi sapat na pareho lang ang product at advertisement. Kailangan i-adjust ito ayon sa culture, language, at preferences ng target market para mas madaling tanggapin ng mga customer. For example, ang isang fast food chain ay nagdagdag ng rice meals sa Pilipinas dahil ito yung paborito ng mga Pilipino. Habang sa ibang bansa ay iba't ibang ang menu, depende sa kanilang culture at pagkain. So, lastly po is sustainability and ethics ay ang pagiging responsible ng isang business sa environment at sa tamang paraan ng pagnenegosyo. Kasi mas gusto ngayon ng maraming customer ang mga brands na gumagamit ng eco-friendly materials. For example, di ba may coffee shop ako ngayon. So, ngayon gumamit ako ng paper cups para mabawasan ng paggamit ng mga plastic. For the last part of our report, I am going to discuss the continuous improvement in marketing. Because markets evolve quickly, marketing management must emphasize adaptability and innovation. First, what is innovation? Innovation is developing new solutions to meet the emerging needs. Ito yung pagbuo ng mga bagong solusyon para matugunan yung nagbabagong pangangailangan ng mga customers. For example, as we enter the 21st century, we integrated the digital payment systems wherein we can purchase a product or avail a service as long as we have our digital wallet like GCash, PayMaya, or GoTime, and etc. Next is the flexibility. It is about adjusting strategies based on market shifts. Ito yung pag-adjust or pagbabago ng strategies ng mga businesses para makasabay sila sa market shifts or makuha nila yung taste ng masa. For example, as long as we have our internet, businesses can advertise their product through digital or social media marketing. Pwede silang gumamit ng mga digital platforms to advertise their product wherein they could reach a wide audience kahit na wala silang ginagastos as long as they are using their creativity. And then last is the sustainability. Ito yung pag-build natin ng long-term relationship or pagkuha ng loob and trust ng mga customers through ethical practices. Dito, hindi lang nagbe-benefit ang company at ang mga customers. We must adhere to the corporate social responsibility wherein magbe-benefit din ang society and also the environment. That's all for today. Thank you for watching and I hope you learned something new.